isang naisip ko po rito. Pag talagang sukdulan at nagkaroon ng kasuhan dito, no, sa korte, Mhm. tama ba ang maiipit dito si Gina Acosta at siya lang? May design yung ano, yung ang problema natin dito, Christian, itong usapan natin at atin naman lilinawin, just to be transparent, ano, wala tayong legal na usapan so far kasi I'm not putting a legal opinion. Ayoko sakupin yung legal opinion dahil hindi ako abogado. Pero natutuwa naman ako, yung opinion ko last time isinang-ayunan ni Attorney Cayosa. Nakinig ako sa program ninyo, no. Ang Mm. issue dito ay ano, binalanse yan ng joint circular. Nakita mo yung tinatawag nating responsibility ng head of office. Mm. Nakita natin yung tinatawag nating requirements on the certification. Pinapirma natin doon ang principal or head of office, di ba? Yung certification na sinasabi niya, sinacertify ko na ito ay napunta lahat sa confidential expenses. At pangalawa, nakalagay doon ay pinatutunayan ko na may hawak pa nga akong mga dokumento kung kakailanganin ng ko, etc. I think attested ba or ano yung yung head of office. Plus, very clearly na point out ang mga responsibilidad ng head of office. Ngayon, pag ito ay isa-isang criminal court, mas mataas yung tinatawag nating degree of ano na kailangang i-establish, di ba? Mm. At medyo sa script na ginagawa ng defense, tingin ko diyan ang tutumbukin nila na ipipin down nila yung sisi dito sa tinatawag nating special dispersing officer. At ito namang si special dispersing officer, gagawin naman niya itong isang sila chika kasi sa kanya binigay yung pera, no? But then, Ok. sa Mm. tingin ko, magandang ano yun din na hindi ito kasing rigid and kasing tight ng isang criminal court. Kung ang Opo. pag-uusapan ay tiwala, mayroong malakas na defense ang prosecution kung pag-aaralang mabuti yung tinatawag nating the safeguards that we carefully embedded within the different provisions of the Joint Circular 2015-009. Okay. Kanina po doon sa cross-examination, interjection ni Senator Judge cum defense lawyer Amy Marcos, clearly, ine-extricate niya si Vice President Sara Duterte dito sa pananagutan. Di ba? Meron siya mga tanong to the effect na nandun ba siya mismo, yung ganyan-ganyan, etc. etc. Pero maliwanag naman po siya yung head of agency, no? Ang tanong ko rito, basically, uubra po ba yon na ito logically, no? Kikilos ba si Gina Acosta on her own para ibigay yung ganong kalaking pera? Unang-una, 125 million December 2022. 125 million ibibigay mo lahat kay Colonel Chika. I mean, sinong tao na may common sense na mag-iisip na ganun ba siya ka-brazen na siya magde-decide on her own? Na ibibigay niya yung withdraw niya sa land bank tapos ibibigay dito kay La Chica. At inamin naman niya, di ba? Dahil may nag-utos. So my point is, hindi lang 125 million in one batch yung pinag-uusapan dito. Meron pa pong 3 quarters on 2023. So the point is, given all those facts established already, may lusot ba rito yung head of agency? Sa akin, ang gagawin ko dito ay paghahambing, ano, para mas madaling makano, rather than focus on the provisions, ano, para mas madali nating mapaliwanag sa tao. Mm, mm. Christian, ihahambing ko dito yung case ng PDAF nung aming ino-audit, ano. Majority of yung mga legislators na ayaw aminin na alam nila yung pagbibigay ng pondo, sasabihin nila, nagulat nga ho kami. At nung nag-follow up kami, ay ubos na pala ang aming pork barrel. Maniniwala ka ba doon? Sabi ko, di ba yung pork barrel, in-issue sa pangalan nila, pinabigay nila sa implementing agency. Pero ang tanong ko, di ba minomonitor nila yung Christian, yung bawat release, di ba? Alam nila kung na-release. Parang ganun din ito di ba? Sasabihin Mm. natin na, sino ba ang binibigyan ng confidential funds? Christian, di ba yung agency, right? The Department of Mm. Education. Sino yung merong tinatawag nating primary responsibility over and above the management, yung tinatawag nating fiscal responsibility. O, yun na lang muna yung pagsabihan natin, yung fiscal responsibility. Hindi ba yan ay head of agency? So ito siguro ang titingnan ko kung ako'y bahagi na ano. Ang unang tatanungin ko ay, na-discharge ba ng epektibo na aayon sa batas ang responsibilidad na ito ng head of agency? Una, gumawa ba siya ng mga paraan, like nag-adapt ba siya ng mga internal controls to safeguard the of public resources, no? Halimbawa, meron kang control measures para hindi naman kailangan yung buong
ganong kalaking pera ay wiwithdrawn sa bangko at 4 na duffel bags, 4 na, ano 'to tawag nila do'n sa bags, whatever, ay bigla nilang nilagyan at isa lang daw ang kasama, walang security, etc. At hindi na natin malaman kung saan ba kinip yan habang nasa office o idiniretso na ba, no? Pangalawa, hindi ka ba kakabahan kung papaano kahit na sabihin natin na pinagkakatiwalaan mo yan, na i-check mo rin from time to time magkano na ang na-disburse sa ating confidential funds. Tama ba, Christian? And when you Tama. say, nagtanong ka ng, magkano na ba ang nagastos natin? Ay, teka, masilip ko nga, saan ba yan na napunta? And more or less, i-compare mo yan. Kasi ikaw ang magde-decide kung saan mo gustong anuhin yan gamitin. As head of agency, binigyan ako ngayon ng budget, confidential funds, kunyari for DepEd, ano? Ako ang magde-decide. Sabihin na nating kinonsulta ko ito bilang security officer ko. Pero from time to time, ikaw yung may overall responsibility dun sa pera. Ikaw yung may fiscal responsibility doon. At ang ibig sabihin nun, from time to time, chine-check mo kung maayos ba ang paggastos niyan. So, hindi natin pwedeng sabihin, itong mga lapses na nakikita natin kay Gina, nalulungkot lang ako kasi nanggigigil tayo dahil at ang takbo ng tanungan ay para bang naiinis na, sorry for the term, mukhang may isa nga nagtanong are you stupid for ano? But that's not the point. The point is, kung ano Bakit yung ulpo yun? responsibility na hinihingi natin kay Gina Acosta, it should be higher and above sa responsibility ng head of agency. Why? Ikaw ang overall head. Ikaw ang may Oh. fiscal responsibility, right? Ikaw yung magpa-plan, ikaw yung nakakaalam ng paano mo dapat iningatan yung ano naman. Don't tell me na hindi mo man lang tinanong or ano man lang. And the very fact na sinabihan niyang ibigay mo kay so and so yan, that is an implied, paano ba ang tawag natin dyan? Usa-usapang Pinoy, di ba? Sa usapang Pinoy, kunyari, ang hinahanap natin kaagad ay sino ba yung kanyang Girl Friday or ano, sasabihin natin, sino yung nakakaalam ng ano-ano, sino yung may hawak ng kanyang desisyon, etc. At pagdating dito sa usapang ito, ay di, sinabi niya ng paulit-ulit, di ba? Binigyan, si ano po ang nag-utos. That carries a lot of things, no? So, hindi natin pwedeng ihiwalay yung responsibility Ah. doon. So, naniniwala ako, kayang i-defend yan para hindi lang yung dalawa ang mapaganuhan. And as I have said, sana himayin yung provision ng joint circular. Because I am confident, nakabalanse yan doon sa responsibility ng head of office and the STO. Tsaka dagdag ko lang po, Commissioner, in the first place, sino ba nag-request na magkaroon ng confidential fund? And that in itself is questionable. Bakit hihingi ang Office of the Vice President at saka yung DepEd ng confidential funds? Kung gustong-gusto niya ng confidential funds, hindi ba dapat tumalima ng maliwanag doon sa joint circular? Dahil nakalatag naman din yung gagawin. Hindi po ba? Tama po yun, Christian. At saka yun nga, ang point ko, tama yung point mo sino ba yung nag-request? Ikaw ba magre-request ka ba ng pera na afterwards hindi mo man lang sisilipin at hindi mo papakailaman? Sige nga. Nag-request ka kasi ina-assume natin na kailangan mo. At dahil kailangan mo, syempre babantayan mo. Tama ba? Babantayan mo kung paano ginagamit. Kung kani-kanino napunta. At kung ano yung, in fact, kung ako yung head, ako iti-test check ko pa yung dalawa. Kasi I will always be after, oops, baka itong dalawa, ito magkunay ba? Hindi mapunta sa tama. That should be an assumed ng isang public official because you are protecting the interest of the people. Sinisafeguard mo yung public resources aside from the fact na bilang pinakamataas na opisyal, ikaw yung may oversight function, di ba? Kasama yan dun sa responsibility, nakapaloob yan dun sa joint circular. Paano natin siya iiwas dyan, di ba? Ikaw ang nag-request, we assume ikaw ang nangangailangan at yung ahensya mo. Dahil alam mo ang pangangailangan ng ahensya, alam mo rin ang responsibilidad mo bilang puno ng isang ahensya, then ini-expect ko na gagawin mo at the very least, bantayan, alamin kung papaano siya ginamit. Kasi ito ay mahalaga sa iyo. Kung ikaw ay nagpapahalaga ng katungkulan mo bilang isang public official.